Okay. Okay na, no? Magandang hapon sa ating lahat. Siguro ay sa mga oras po nito, tayo ay magsisimula na po sa ating pong gawain, sa ating pong Bible study, Martin. Kami po ay nagagalak kapag kayo po ay dumadalo sa gawain ng Panginoon, kapagkat nakikita po namin na mayroon din kayong concern sa gawain ng ating Panginoon. At dahil dito ay tayo po ay nagpapatuloy, no? Hanggang yan, so welcome natin ang lahat. Tayo po ay siguro magsisimula na. At habang hinihintay natin yung iba nating mga kapatiran, tayo po ay magsisimula na po sa gawain ng Panginoon. At habang mayroon pong dumadalo sa gawain ng Diyos, ay patuloy po ang ating gawain. Pero kung wala na po talagang dumadalo, wala na tayong magagawa ron, kundi panabitin namin naman sila. No? Pero sabi nga, isa man o dalawa tatlo na nagkakatipon sa kanyang pangalan, siya po ay nasa ating kalagitnaan. So, sana ay magpatuloy po tayo sa gawain ng Panginoon para patuloy din ang gawain ng Diyos. Kasi sino po ang natuturuan namin kung walang dumadalo? Diba? Siyempre, wala kayong magagawa kung walang dadalo. Ibig sabihin, mawawala yung gawain. Pero hanggat na may dumadalo sa gawain ng Panginoon, ay tuloy-tuloy po tayo sa gawain ng Panginoon. Kami po ay nagagalak at natutuwa na mayroon kayong pananabik, no, sa gawain ng Panginoon tulad namin. Kami po ay nananabik tuwing araw po ng Martes, sapagat muli naman tayo magkakatipon-tipon, kumbaga sa mga lasinggero, no? Nagkakatipon-tipon ng mga lasinggero kapag may alak. Hindi po ba? Ganun din naman sa Panginoon, nagkakatipon-tipon ng mga anak ng Diyos dahil sa salita ng Diyos. No? Dahil sa salita ng Diyos. Kaya doon tayo nagkakatipon-tipon at nagkakasiyahan, umaawit at nagagalak na nagpupuri sa ating pong Panginoon. Kaya sa oras pang ito, tayo po siguro magsimula na awitin ng ating God will make a way. God will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He walks in ways between us. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closer to His side. With love and strength for His journey. He will make a way. God will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He walks in ways between nothing. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closer to His side. His love and strength for His children. He will make a way. He will make a way. By your own way, the wilderness will lead. Rivers in the desert will I sing. Heaven and earth will meet, for this world is serving me. Evil don't stop in you today. God will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He walks in ways between us. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closer to His side. His love is right for His journey. He will make a way.
aming gawin. Gagawa Diyos, gagawaan Diyos ang daan sa buhay ko. Pagkilos niya ay maghiwaga, sa akin may layunin siya. Siyang aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibingan, kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Kantay lang, tayo sa ilang, ako'y kanyang itatawid. I-share ko man, may hirog siyang ating. Langit mawawala, ulit niyang salita niya. Mayroon siyang gagawin ngayon. Gagawaan Diyos ng lahat sa buhay ko. Pagkilos niya ay paliwaga, sa akin may layunin siya. Siyang aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niyan, kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Pag-ibig niyan, kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Tayo manalangin. Panginoon, sa mga oras po ito, God, kami po ay narito upang kay aming purihin, dakilain at sambahin, Panginoon, ang iyong dakilang pangalan sa mga oras po ito, Diyos. Sa mga oras po ito, God, itinataas ka namin at dinadakila ka namin sa mga oras po ito, Diyos. Sinasamba ka namin, Panginoon, at pinaglilingkuran. Kaya, Lord, dalangin namin ang aming mga kapatiran na wala pa po sa lugar nito, Diyos. Nais namin silang makasama at makapiling, Panginoon, sa ganitong gawain, O Diyos, na bilang tanda na sila'y kabilang sa mga nakatala ang kalang pangalan sa aklat po ng buhay, Panginoon. Kaya pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat sa amin. Kaugad ang aming tinataas at dinadakila at pinapupunihan sa mga oras po nito, God. Kaya samahan niyo po kami sa gawain po nito, Lord. Sa mga oras po nito, Lord God, ikaw ang aming pinapupunihan at pinilingkuran. Tanggapin niyo po ang mga papuring awit na aming awitin sa mga oras nito, God. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, patuloy po natin po rin ng Diyos sa mga oras po nito. Tuloy ko tayong imawit sa Panginoon. Hallelujah, Lord. Purify your people, O God. Purify your people, O God. With us with your fire. With us with your fire, O Lord. May we walk uprightly in your presence of your love. Purify your people, O God. Minsan pa. Purify your people, O God. Praise our King of fire, O Lord. We will walk uprightly in your presence of your love. Purify your people, O God. Lead us, O Lord. Lead us, Holy Lord, we pray. When our light is let us be a praise to the glory of your grace. Purify your people, O God. Once again, purify people. Purify your people, O God.
how we love you. We lift your name alone, Lord, we stand in your presence, and your people glad might be more. The Lord God Almighty, who was with burning so far, blessed be the Lord God Almighty, forevermore. With a clean heart, I praise you. With a pure heart, I honor you. With a right spirit within me, I will magnify your name. I will magnify your name. I will magnify your name. With a heart that's full, I love for you. I will magnify your name. With a clean heart, with a clean heart, I praise you. With a pure heart, with a pure heart, I honor you. With a right spirit within me, I will magnify your name. I will magnify your name. I will magnify your name. With a heart that's full, I love for you. I will magnify your name. I will magnify. I will magnify your name. I will magnify your name. With a heart that's full, I love for you. I will magnify your name. I will magnify your name. I will magnify your name. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Tuloy ka, Panginoon, sa mga hospital, Nakilain ka, Panginoon, ang basa sa amin sa mga hospital, Lord. Wala kaming panitinata sa lugar ng lugar, kundi ikaw lamang, Panginoong Isus, sapagkat ikaw ang Diyos sa buhay na nagkatawang tao upang kami iligtas sa aming pagkakasalanan, Panginoon. Ay dalangin namin, samahan niyo po kami sa aming pagpupuri, sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon, sa lugar nito, God. Hindi lamang kami ang magpupuri at sasamba sa iyo, Panginoon. Kundi bugos, patuloy kang magdala, Panginoon, ang mga kasama namin sa pagpupuri. Hindi ka namin inuutosan, Panginoon, kundi ang dalangin namin, Ama, sapagkat ikaw, Panginoon, ang nagliligtas ng mga tao, O God. At ikaw din, Panginoon, ang nagdadala ng mga taong maglilingkod at magpupuri sa iyo, Panginoon. Kaya salamat, sapagkat sa daming tao, isa kami sa mga napili mo upang paglingkuran ka, pasalamatan ka, awitan ka, purihin ka, Panginoon, sa pamamagitan ng mga papuring awit, Lord. Kaya samahan mo kami at patuloy pong pagpalain ang lahat na narito na hindi masayang ang kanilang pagdalo. Bugos, Panginoon, ang mga ito ay mayroong kabuluhan at mayroong pagpapalang kapalit na nagmumula sa iyo, Panginoon. Kaya purihin ka, dakilain ka, Panginoon, samahan niyo kami sa pangalan ng Ama, ng Anak, at yung Banal Espiritu Santo, sa pangalan ng Diyos. Ang lahat ng narin kayo magsabi na, Amen. Maganda.
maghahapon muli. Kami po ay nagagalak na kayo po ay patuloy na sumusuporta sa gawain ng Diyos. Dahil kung wala po kayo, wala pong gawain. No? Ibig sabihin, sino ang tuturuan namin kung wala kayo? So, ang mangyayari doon, walang gawain sapagkat wala po kayo. Pero dahil nandito pa kayo, ilan man kayo, marami man kayo o konti, ay nagagalak po kami at natutuwa dahil tungkulin namin na magpahayag ng mabuting balita sa mga taong nag-respond sa panawagan ng Diyos sa kanila. No? So, ang iba ay hindi pinapansin ang ganitong gawain sabagkat hindi pa sila kabahagi sa mga tinawag ng Panginoon. At darating ang araw na magkakaroon din sila ng panahon na mag-response din sila kapag binigyan na talaga silang pagkakataon ng Diyos na maunawaan nila yung ginagawa natin. Kasi sa tingin nila, yung ginagawa natin wala itong kabuluhan. No? Para bang tayo ay naglalaro lang, parang tayo ba wala. Kumbaga sa yung wala, sa tingin nila wala itong kwenta. Pero sa atin na mga nakakaintindi at nakakaunawa, dahil naniniwala tayo, ito lamang ang tanging daan para mapapurihan at mapaglingkuran natin ng Diyos. Amen? Amen? So ito lamang ang tanging daan para mapaglingkuran po natin ang Panginoon sa pagdadalo po natin sa gawain ng Diyos. No? Kaya nagagala kami at natutuwa tuwing araw ng Martes ay nananabik. Ang tanong, nananabik ba kayo tuwing Martes? Amen? Amen. Amen. Dahil yan po ang pagkain po ng ating espiritu. Yan po ang pagkain dahil nga ang tao ay merong body, soul, and spirit. No? So, ang ating espiritu ay nagugutom po ito sa mga bagay na spiritual. Pero ang ating kaluluwa ay nagugutom ito sa mga bagay dito sa mundo. No? Kaya dalawang tao po, dalawang buhay na nagugutom sa atin. Nagugutom na tayo sa pagkain physical at nagugutom na rin tayo sa pagkain spiritual. Sapagkat ang sabi ni Jesus Christ ay pinanganak sa laman ay laman, ang pinanganak sa espiritu ay espiritu. Ibig sabihin, kapag ipinanganak ka na sa espiritu, buhay ng yung espiritu, yun ang nagugutom sa iyo, yung espiritu ko, nagugutom yan sa salita ng Diyos. Nung hindi pa ipinanganak ang yung espiritu, nagugutom ka lamang dito sa mundo. Yung mga pagkain natin, yung kinakain natin, yan lamang ang kinagugutoman mo. Yan. Kaya hindi ka dumadalo sa gawain ng Diyos dahil nga hindi ka naman nagugutom sa salita ng Diyos. Kaya ka naman dumakayo na mabuhay na ang espiritu mo, ipinanganak ka na sa espiritu, dalawa na ang nagugutom sa iyo, nagugutom ka na rin sa salita ng Diyos. Kaya nananabik kang dumalo sa gawain ng Panginoon. Amen. Amen. Nananabik ka sa pagdalo sa gawain ng Diyos dahil yun lamang ang kalakasan ng ating buhay spiritual. Sabi sa Biblia, ang salita ng Diyos ay maunawa lamang sa paraang spiritual. No? At kaya kapag patay pang espiritu ng isang tao, walang halaga sa kanila ang salita ng Diyos. Hindi nila ito pinapansin, binabaliwala nila ito. No? Pero sa atin, dating ang araw, magiging katulad din natin sila kung hindi pa sila abutan ng kamatayan. Kasi doon lamang maghihinto yung grace ng Diyos sa isang tao kapag namatay na. Pero hanggat buhay ang tao, nandun ang grace ng Diyos sa kanila. No? Binibigyan sila ng pagkakataon na mapaglingkuran ang makilala ang ating Panginoon. Kaya sa mga oras pong ito, ay wala na pong tayo maturas. Handa na ba tayo makinig sa salita ng Diyos? Amen. Amen. So tawagin po natin ang ating tagapagturo na si Pastor Ramon. Purihin po ang ating Panginoon. Nako. Harani kayo. Harani kasi. Dako, tingog. Magandang hapon sa ating lahat. Sa lahat sa ating Diyos na buhay na patuloy na magabay rin sa atin at niniwala ako na hindi tayo makakarating sa mamamayan ng karya ng Diyos kung hindi tayo nasanayin sa kanyang salita. Sinabi kasi ni Pastor Tutok yan, may mga tao talaga, ako derechaano ko magsalita. Kasi sabi na,
Damit ka, damit. Hindi. Bawal ka. Sabi kasi ng Biblia, ang salita ng Diyos, Hebrew 4:12, parang tabak, magkabilang talim. Imagine niyo ang tabak na magkabilang talim. Nakakita na ba kayo ng double grade? Kaya, Chris, dalawa talim. Sabi ni Pablo, ang salita ng Diyos parang tabak na tumatagos. Sa ating katawan, pinanghiwalay ng kaluluwa at kasupasuan mo. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos, masakit. Ang tabak, pag sinampas sa'yo yun, saan ka man abutin? Makirot, masakit, matangsang, mait. Ang salita ng Diyos, mapait, kaya ayaw nila tanggapin. Matangsang, mabaho. Anong ginagawa ngayon ng mga church? Karamihan ng mga church. Yung mapait na salita ng Diyos para kagatin ng tao, lalagyan ng pampalasa, lalagyan ng pampatamis. Ano yan? Lalagyan ng laking sardinas, bigas, itlog, titira, etc. Kagatin nyo naman ng tao yan eh. Tsaka yung kasi walang pahay si pastor eh, kaya yung tao, didma. Didma eh. Dinididma si pastor, di nila alam yung salita na maririnig nila, higit pa yun sa kanilang tatanggapin. Dahil ang benepisyo nito yung kaluluwa mo. Harap sa Diyos. Marami nakakalungkot isipin, may malasakit tayo sa ating kapwa, may malasakit tayo sa ating kapitbahay. Ang problema, wala silang concern sa gawain. Ang pastor natin masipag. Purihin ang Panginoon sa buhay niya. Nagsasaga siya. Tinapaluwag kayo. Nagwawali siya rito. Inihanda ang upuan. Inihanda ang tagapagturo. Tapos, hinihira lang. Bakit? Bakit? Kasi nasanay sila na ang salita na may matamis. Akala siya. Di ho. Sabi ng Panginoon, nung nagpakain siya ng 5,000, nabusog ang lahat, mag-uwi na, nanap nila ang Panginoon. Di ba? Nanap nila eh. Namimiss na nila yung mga tanda. Napapakain. 5,000, tatlong tinapay lang, 2 isda. Napakain niya 5,000. Kung makauwi na sa kanyang-kanyang tahanan, nagutom uli. Nanap nila sila. Hinanap nila, pinagsagaan nila hanapin. Bakit? Nagugutom sila eh. Gusto nila makita uli yung paano pinaghati-hati ng Diyos, ang tinapay, pinalami, naputok, alimali. Hinanap nila yung makita, sabi ng tao, saan ba kayo pupunta? Lahat pa ng luman, saan ba kayo pupunta? Kalami kayo, hinanap ka. Ito ang masakit na salita ng Panginoon. Rangka ang Diyos. Ang sabi ng Panginoon, kaya naman nyo ako hinahanap eh. Nakakain kayo eh. Kung dadalhin natin sa Panginoon, naman diba? Gano'n kasi may naasahan kang grocery. Di ba masakit? Salita ng Diyos yun, masakit. Pero tandaan natin, ang salita ng Diyos, tauna masakit. Hindi nyo ba alam, ang salita ng Diyos, gamot yan. Gamot, hindi para pagalitan ka, para pasakin ka, para tama ka. Hindi ang pag-iisip mo, kilalaan mo siya. Kasapupin natin sa langit. Pero hindi yun ang topic ko, introduction lang yun. Kasi, bigyan ko lang din yung ni pastor eh. Naintindihan ko yung damdamin. Kasi ako din, nagba-Bible study, way back 2006, simula ko dyan sa Roma. Nakakalungkot ako. Naghanda ka ng sermon mo. Kung darating ka, wala. Buti pa ang langaw, Christian. Bakit yun eh? Nag-i-expect ito kapag turo na kahit 2, 3. Pero wala. Hindi isang wala. Bakit yun eh? Nagsunod siya ng kilay para ituro kung ano ituturo. Nandun sa kanya pakinabangan para sa inyo. Ako wala man lang. Pero salamat at hindi pa tayo sa inaasahan ng Panginoon. Pero bago lahat, tayo po ay manalangin. Introduction lang yun. Okay, tayo manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat.
tunay nga, salamat na maripot na rin kami sa pangangkilan Luke, kayo din ba tulay na medyo inayos para sa aming pagkakatipon na ito ay magamit namin bilang katangkapan. Salamat na ang bawat kami dito tinubon ang iyong aming pangako sa iyo na yung gawain tuwing araw ng Martes. Ay naman sa mga oras nito ang mga tagapakinig patuloy na kasama po ang kanilang puso, bilat mo po ang kanilang mata, nakita ang katotohanan, marinig ang iyong mga salita, focus ang kanilang puso sa lumulingkod na gagamitin ng ilang tagapagsalita. Samahan niyo po kami sa aming kalagitnaan. Po kami nag-uusap sa iyo. So, bago ang lahat, kami po humingi sa iyo ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan, kahapon, kanina, hanggang ngayon. Tawarin mo kami na kami may nasabi, naisip, nagawa na hindi ka lugod-lugod sa harapan mo. Sali, turuan mo po ang aming pagkat ang aming puso, sabi nga ni Profeta Jeremiah, ay likas na sinungaling ng daraya. Turuan mo kami, O Diyos, sa pagmasunod namin ang iyong banal na utos. Masunod namin ang kalooban ng at hindi ang kalooban lang namin ang namin sinusunod. Mangyari po ang kalooban mo. Salamat po. Ako ang aming panalangin, ngalan ni Jesus. Amen. Handa po natin ang ating mga sagot, ha? Sabi ko pa nga, magdadala kayo ng buong sinatlubo. Kasi malaga ito eh. Nag-aaral tayo, pinupot nyo. Ay, makinig, kailangan. Ay, mahalaga po, mayroon tayong bulletin. Kasi ang ating pinag-aaralan, dapat isinusulat. Para kung wala tayong gawain, mag-review kayo sa bahay nyo, balik-aral, yung pinag-aralan natin, mula sa kapagpulo, kay Pastor Paul, Pastor Alan, hanggang sa atin. Dapat sinusulat nyo yun. I-review yun eh. Hindi kung tayo mauubog. Kasi, tandaan nyo, yung kaaway, mandaraya, katabi natin, sabi ng parabol na mayroong binhi na nalaglag sa daanan, na pag-apakan, sabi ng isang apostol, sabi ng isa ay sinuka. Hindi na nalaglag yun sa ating pinapakinggan. Ngayon, kapag hindi tayo mapagbantay at aagawin ni Satan yan, pag-uwi natin sa bahay, ano ba yung tinuro ni Pastor Mamon? Ano nga ba yun? Sasabihin naman ni Teacher, ang boss! Ano ba yung natin yan? Yung Pastor Mamon? Ewan ko nga! Inaagaw na ni Satan yung salita na yon. Kailangan, masyado tayo matagbantay. Huwag natin hayaan na maagaw yung salita ng Diyos. Nakita ito para hindi ka sumampalataya at malika. Handa, humanda kayo. Bible ka rin, handa mo ha. Ito, tanong. Ano ang kasalanan? Ano ang kasalanan? Sige nga, sige nga. Sige, para mabuksan lang ninyo. Para hindi yung kami lang natututo. Bakit kayo din? Ano ang kasalanan? Para nakaaral sa kuha, di ba? Bigyan, pag nag-listen, man. Sabi ng Twitter. Dani, stand up! The lesson for today is mathematics. 1 plus 1! Ang galing. So, tanong ko, ano ang kasalanan? Tinagalog mo na eh, kasi. Alam na ko, din niya ito ka. Lang ko mawalay-walay. Hindi, makita na okay ha, American. Ano ang kasalanan? Bakit ay gana kayo? Sumagot kayo! Ang makasagot, bibigyan ko Jollibee. Oh, yun na. Ang galing pa, galing. Ano ang kasalanan? Hindi mo bigay kayo. Okay, mahiyo. Eh, para pag tinanong kayo, sige nga, Kristiano ba? Anong kasalanan? Sige nga. Sumagot kayo. Kasalanan ng tao, ginagawa niya. Ginagawa niya. Ito pag-usapan natin, what is the definition of sin? Or, ano bang kahulugan talaga ng kasalanan? At, pangalawang tanong, saan nagugat ito? Saan ang galing ito?
Sabi ni Mana, ang kasalanan, yung ginagawa mo. Okay? Ano ba? Pero ang tanong natin dito, ano ang definition ng kasalanan? What is sin? Ano? Ano? Ito lang yun. Nanay Shelby, Ano ang kasalanan? ano ang kasalanan? Oo. Kasalanan, magmura ka. Magmura. Sabi ni Nanay Shelby, magmura ka. Tinda ng bawal. Ha? Hindi ng bawal? Mura? Alala ko tuloy yung bumibili doon sa release ng tren. Ang bindo, nagtitinda ng kamati sa pau-pau may 10 sa plato. Dami, 10. Sabi nang bibili. May nakita mo din na tulad na 10. Ako na yan. Wala bang mura? Sabi ng babae, meron. Tawarin ako ng Panginoon. Ano yun? Minura siya. Ito mo muna. Dami na siya, di pagmura. Okay. Ito para maintindihan natin, alam nyo, maraming Kristiyano, hindi naiintindihan kung ano yung definition, kung ano ba yung kasalanan. Buksan po natin ang unang Juan 3:4. Unang Juan. 3:4. First John 3:4. Kung ano ang kahulugan ng kasalanan. Unang tanong yun. Unang Juan. Unang Juan 3. 4. 3-4. Opo. Dito ba? Ang sabi dito, Ayo. ang sinumang gumagawa ng kasalanan ay lumalabag din naman sa kautusan at ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. Okay. Yun ang definition ng mga kapatid. Yun ang definition ng kahulugan ng kasalanan. Ang sinumang lumalabag ay nagkakasala. At ang nagkakasala ay lumalabag sa kautusan. Yun ang kahulugan ng kasalanan. Yung sinasabi ni Nanay Shelby, nakagbunga, bunga po yun. Bunga ng kasalanan, ang pagpatay, pagnanakaw, bunga yan ng kasalanan. Pero saan nagmula? Lumabag. Ang bawat lumalabag sa kautusan ng Diyos, nagkakasala. Parang ganito yun, napakasimple lang. Lumabas kayo sa highway, nakaratula, bawal magtapo ng basura. Ano nakalagay? Bawal magtapos. Bawal magtapo ng basura, presidential decree number. At may karapatang parusa, multa, security. Nabasa mo, bawal. Nagtapo ka ng basura. Yung ba, paglabag, hindi. Lumabag ka eh. Lumabag ka sa kasalanan, alam mong bawal, nagtapong ka. May karapatan ba ang government? May pakulong ka. Oo, mayroon. May karapatan. Ang Diyos, James, ipinapakita niya na ang taong lumalabang ng kakasala may karapatang. Ang tanong natin, ito yung, ano yung sabihin ng kasalanan? What is sin? Alaala ko itong copy ko na what is sin? Sa Roma, di Bible study ako. May matanda doon na nakikinig. What is sin? May pagkabingi pala. Sabi ko, ano tayo? Sin? Tay! Hindi asin. Hindi sana. So, ang kasalanan ay paglabag. Hindi lalaganap ang kasalanan. Saan ito nagsimula? Uugatin natin, ano ang iba ng kasalanan ito? Uugatin natin, saan nagsimula o saan nagugat ang paglabag na ito? Sa natin ang Genesis chapter 3, verse 1. Makinig ang makinig. Ano ba ito? Genesis chapter 3, verse 1. Sabi nito, ang ahas nga ay higit na tusok
kaysa alinman sa mga masilap na hayop sa parang nanilikha ng Panginoong Diyos. Sinabi niya sa babae, sinabi ba ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang mula sa anumang punong kahoy sa halamanan. Diba? O, tuloy. At sinabi ng babae sa ahas, makakain namin ang bunga ng mga punong kahoy sa halamanan. Subalit sinabi ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan. Huwag din ninyo itong ihipuin, kundi kayo'y mamamatay. Okay. Sabi ng Diyos kay Adan, hindi ba si Adan, tinatawag si Adan na Rachel Ban, sa Tagalog, kaibigang lingkod ng Diyos. Mayroon silang malalim na relasyon ni Adam at ng Diyos. Ano ang sabihin ng Diyos? Mayroon si Adan kakayanan na sundin ang kalooban ng Diyos. Ang problema lang si Eva, hindi siya nakikipagkomunikasyon sa Diyos. Kung mayroong komunikasyon sa Diyos, ay Adan lamang. Bakit? Kasi si Adan ay tinatawag na federal head. Ang sinabing federal head sa Tagalog, punong kinatawan ng sanlibutan. Siya ang ating unang ama. Ay, nung magkasala siya, pati tayo nadamay. Sabi ng dating daan, pwede ba yung kasalanan ni Adan, nadamay ka? Hindi sila naniniwala na kasalanan ni Adan, hindi naman na ng katauhan. Sabi ng Roma 5:12 eh. Di ba? Ano sabi ng Roma 5:12? Pumasok si Adan. Pumasok din ang kasalanan at pakibasa Roma 5:12. Tinuro sa ng ating tagapagturo nung una. Roma 5:12. Yan. Roma 5:12. Sabi dito, kaya kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. At sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan. Kaya dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. Hindi lahat. Ang sinabi niya si Adam lang, tayo lamay. Ngayon, balikan natin, baka mawala tayo sa topic na saan nagmula yung kasalanan. Lumabag eh. Lumabag. Bagamat yung babae, nakikinig lang sa payo ni Adan. Sabi kasi ng Diyos, ganito. Sabi ng Diyos, makakain yung lahat ng bunga sa puno sa lupain ng Eden. Lahat, maliban lang yun. Once na yung kinain, sabi ng Diyos, Diyos, mamamatay kayo. Sabi ng Diyos, hindi makainin yun. Ito ang pakainin nyo natin, malayo yung kainin nyo lahat ng bunga niya, maliban lang na yun. So, dito nagmula ang pagsuway, lumabas, inuutos, ng Diyos ay sako. Okay, nakakawa natin, doon nagsimula ang ating kasalanan. Kamaliit, hanggang kalaki ng kalaki. Nakuha mo? Nakuha nyo, alingani? Kapatid, nakuha nyo? Nakuha sa pagsuway, hindi sinunod ang utos ng Diyos. Salip, nilabag nila ang utos ng Diyos. Okay. Yung labagin nila, although, totoo lang, hindi naman talaga si Adan ang nagkasala eh. Ang babae. Bakit? Eto. May tatlong pagkakamali ginawa ang babae. May tatlong pagkakamali na ginawa ang babae. O tatlong pandiwa na ating gagamitin sa mga oras na ito. Una, nakipag-usap. Kanino? Babae, kanino nakipag-usap? Ay Satanas na nag-anyong ahas. Nakipag-usap ba? Pangalawa, naghangad. Sabay ko rin eh. Naghangad. Tatlong paniwa nakipag-usap. Alam niya ng dablo, nakipag-usap pa.
Pinaikot-ikot siya. Siya dali niya kayang paikutin ni Satanas. Bakit? Kasi Satanas mayroong malalim na takot sa Diyos. Mayroong siyang intimate relationship ang babae. Bakit? Kaya nga sa panahon natin ngayon, hindi pinapahintulot biblical ang babae na mamuno. Wala kayong mababasa sa Bible na pinahintulutan ng Diyos, nagbigay ng ministeryo ng pastura. Walang pastura. Sabi nga ng pastor kagabi, ang ipinagkaloob ng Diyos lang magkaroon ng manggagawa sa kanyang ubasan, sa kanyang iglesia, pastor, propeta, guro, at ibang minista. Wala kayong mababasa ng pastura. Sa panahon natin ngayon, naglalabasan yung pastura. Kasi ngayon, batik na eh. Nga, si pastor. Tawag kay Karing, pastura. Yan. Kasi asawa ng pastor eh. Yan po. So, ang babae kasi hinugot lang kayo sa kadyang ng lalaki. Ulitin ko, may tatlong pagkakamali ginawa ang babae. Tatlong pandiwa. Nakipag-usap. Alam niya ng kaaway, diablo, nakipag-usap. Diba? Sabi na nga, tutuwang sinabi ng Diyos na bawal sa inyo, mga bunga. Sabi na, makakain namin ng lahat, tanang babae. Sinain nila pati yung itinagbabawal, kaya nga lumabag. At yung pandiwa, nakipag-usap, nagangad, kinuha. Nakipag-usap, nagangad. Nung makita ng babae, kapag babasa tayo ng Bible, nakita ng babae ng bunga kalugod-lugod sa kanyang panibig na dapat nasain upang maging matalino, naghangad, minsan, kinuha. Nakuha nyo? Kinuha. Kaya ng damay. Kinain niya, binigyan niya si Adan. Kaya doon lumaganap ang kasalanan. Lumabag sila. Sabi ng Diyos, huwag! Sinabing huwag, utos. Huwag yung kakainin ng bunga na yan. Yung tinatawag na tree of knowledge. Tungkol sa mabuti at masama. Kasi ang tao, kung ating i-imagine, nung panahon na yun, hubot-hubad ang tao. Walang saplot. Wala silang kamalayan, walang malisya, walang halong evil-minded na bakit ka hubad? Wala ganun. Basta yung kaisipan na yun, natatakpan ng karunungan ng Diyos, kaluwalhatian na ang tingin nila sa kanila, wala man yung wala. Sige, iba na eh, dahil lumagaan sa kasalanan. Pag nakakita yung iba dyan, lalo na nakasure na maiksi, halos. Hindi mo alam kung may lang kaya ng bili na suit, eh, maiksi. Sabi mo ito, wow! Diba? Eh, paano nila iba't ato, bumubog sila. Bumubog. Wala silang sabi. Yung unang simula, ang kasalanan. Dahil sa paglabag na yun, sabi ko, mula sa maliit, hanggang sa malaki, nagbunga yun. Hanggang sa nagbunga yung kasalanan na yun, sinasabi ni Nanay Salvi, nagbunga magmula kay Cain at Abel, nagsimula doon ang matayan, yun ang bunga ng kasalanan, bunga ng paglabag, na inuutos ng Diyos na huwag niyong kakain. Kabalikan natin ha. Hindi mangyayari yun na mahuhulog ang babae kung hindi siya. Ano yun? Napaliwala siya, napaikot siya. Sabi ng Biblia, once na pag kinain niyan, hindi totoo yung sinasabi ng Diyos. Pag kinain niyo yan, iyak para kayong mga Diyos. Makikita nyo, malalaman nyo,
ang tama, mali. Diba? Pero sa panahon natin ngayon, wala ng tao tama at mali. Bakit ginagawa mo pa rin? Bakit hindi niya ginagawa yung tama? Bakit karamihan ginagawa ng tao ang mali, ang kasalanan, kaysa katwiran? Bakit? Kasi nga, nung magkasala si Eva at Adan, nawala, namatay ang ating relasyon sa Diyos. Yung relasyon ni Adan, nawalay, yun ang sinasabi, namatay. Sabi ni Pablo sa Episo, sa chapter 2, verse 1, nung una ay mga patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at pagsalangsang. Alin ang patay doon? Ang ating spirito. Nalayo, nawalay sa presensya ng Diyos. Nalayo tayo, ipinakwil na ng Diyos si Adan, ipinalabas sa Garden of Eden. Itinapon sila eh. Kaya ang tao noon, nagtanim sa kanilang isipan. Ito namamana pa natin ngayon. Ito ang kaisipan ni Adan. Bakit? Kahit kami, mabubuhay kami, kahit walang Diyos. Apa niya? Kasi maraming ganyan kaisipan eh. Kahit walang Diyos, buhay naman ako. Pero tandaan natin, sa kabila nagkasada si Eva at Adan, hindi inilayo ng Diyos ang kanyang tipan. Kasi si Adan, ang unang tipan ng Diyos, si Adan din ang sumira ng tipan ng Diyos. Hindi nangangahulugan na nasira ang tipan, nagsawan ka, bahala kayo sa buhay nyo, hindi ganon. Hindi ganon. Hindi pa rin iniwan ng Diyos ang tipan kay Adan, bagamat nagkasala. Anong ginawa ng taong sila'y magkasala, makita na silang hubad, kumuha sila ng dahon ng igos. Kaya sila, nagkaroon na kamalala, hubad pala tayo. Nagkaroon na sila ng kahiyan. Anong ginawa ng tao? Gumawa sila ng paraan para matakpan ang kanilang kaubaran. Anong ginawa ng tao? Sarili niyang paraan. Kumuha ng dahon ng igos, pinagtay-tari, at yun ang pinantakip sa kanilang kaubaran. Pero, hindi hinayaan ng Diyos yun. Bakit? Kasi paraan lang ng tao yun. Gumawa ang Diyos ng paraan. Anong paraan yan? Upang makapagtakpan ang ating kasalanan. Anong paraan? Hindi pinahintulutan ng Diyos yung taon lamang. Hindi sapat yun. Pamamaraan lang ng tao yan. Ang ginawa ng Diyos, pamamaraan yan. Ang ginawa niya, pumatay siya ng hayop. Pumatay ang Diyos ng hayop, at ang dugo na sa hayop, yun ay larawan ng dugo ng Kristo sa Kalbaryo ng Kristo na pinalubos sa ating mga kasalanan. At ang balat ng hayop doon na ipinantakip ng Diyos sa kanilang kaubaran, yun ang hira ng Diyos. Nakuha natin. Tandaan nyo yung pinantakip ng balat ng hayop sa kaubaran nila Eva at Adan, yun ay tinatawag sa English na robe, damit ng katwiran na nanggagaling sa Diyos. Kaya nga, minsan may panalangin tayo, di ba? Minsan nakakalimutan natin ang panalangin. Lagi itinatanong sa isipan ng Diyos na dapat lagi siya unang katwiran niya, hindi katwiran natin. Di ba may panalangin na tayo na Panginoon, mangyari ang kalooban mo sa kalooban mo dito sa lupa para na sa langit. Ang nangyayari, baliktad. Kalooban natin ang nangyayari. Diba? Tulad ng gawain na ito. Alam natin, kalooban ito ng Diyos. Tama? Pero nangyayari, nakakalungkot sa ating mga attenders, hindi kalooban ng Diyos ang ipinairal. Kanino kalooban? Good. Kalooban nila. Ako dadalo doon. Sino ba ang magtuturo? Si Pastor Alan. Ano?
Mahilig sa concert yun. Ang dami pa sa kalong gitara. Si Pastor Paul, naku, malakas ang boses nun. Si Pastor Ramon, naku, malumanay din magsalita yun. Huwag tayo tumingin sa katagapagturo. Wag. May kanya-kanya kaming kailangan. May kanya-kanya kaming style. May kanya-kanya kaming gesture. Huwag natin nanapin sa isang pastor. Ito gusto ko eh. Ito. Iba-iba ang paraan ng Diyos. Bawat. Ang mahalaga, sundin natin ang kalooban ng Diyos. Yung ating commitment, yung ating covenant, nakuha natin, hinira ni Adan ang tipan ng Diyos, pero hindi nangangulugan na pinabayaan. Gumawa pa rin ang Diyos ng paraan. Andun pa rin ang Diyos sa katawan natin. Una sila ang kasalanan. Pangalawang tanong, inalaw ba ng Diyos kung magkasala? Inalaw ba ng Diyos, kasama ba sa kanyang panukala na mangyari kung suwayin nila ang Diyos? At kainin nila ang bunga? Nangyari ba yun? Nangyari. Ano yun? Uy. Nangyari na. Nangyari na, very good. Bakit? Kasi kung walang magtutukso, walang mangyayari katuluyan, Wala tayo. walang kaligtasan, at ang kay ng pagkakatuto natin dito. Kaya nga nag-aaral tayo eh. Ano ba ang puno-puno? Ano ba ang kaligtasan? Pero ang pinakamahalaga dito, nalaman natin na ang lahat ng tao na sabi ng ating ang kasalanan, ang kabayaran ng kasalanan ay patay. Kaya nga, di ba? Napatay ang Diyos ng hayop, kumibulo ito kay Kristo. Busak mo ng Kalbaryo. Kaya, may namatay sa krus. Hindi ikaw, hindi tayo, hindi yung pagpapakasakit ka, magpapakan ka ng krus, anuman, na akala mo maganda sa patingin ng Diyos yun. Si Kristo lamang ang naging qualified na mamatay sa krus. Bakit? Sabi ng Bible, wala sinumang tao ang umabot sa kamatayan. Sino ang ipapako sa krus na taong matamis? Ang sabi ng Bible, kailangan may mamatay na isang taong matamis. Wala kang matamis siya. Kasi sino? Si Marcos? German? Sinong tao? Wala. Kristo lang. Sabi ng Timothy, ang taong si Isu Kristo. Sabi ng Archangel, okay, tama na tao. Diba tao? Nagkatawang tao. Spirit, nagkaroon ng laman. Kaya nga, ang tawag sa kanya, incarnation. Salitang Grego na sabihin, spirit, nagkaroon ng karne, laman. Spirit. Bakit? Hindi mo pipili pa ako ang spirit, ako hindi makikita ng tao. Kailangan, May katawan. kakatang tao. Dahil siya lamang ang nararapat na mamatay sa krus dahil siya walang kasalanan. Banal at walang kasalanan. At ang pinakamalaga doon, yung dugo. At sa kanya. Yun ang naging kabayaran at ubusan ng ating lahat. Ulitin ko, hindi nagpapakasuhan na makakala sa dana. Hindi. Binuhay niya pa at pinatibay niya pa ang palabagitan ng ating Ang gagawin mo? Kaya, pag uwi niya sa bahay ninyo, sakali na Ano pa? may magtanong. Ano Hindi ako pa? kasalanan. Maga pa. Huwag yung sasabihin ng ikaw. Maga pa. Nangalin niya. Ano muna kayo? Hindi ko kasalanan yung bunga. Bunga ng kasalanan. Bunga ng kasalanan yun, ha? Okay. Bunga ng kasalanan. Ang kasalanan, yun ano sila ko. Parang ganito sila, sila yan. Kasalanan sila. Kunwari si Mayan. Kunwari si Mayan.
Magsaing ka. Saing ha. Ang ginawa ni Mian, hindi nagsaing. Ang ginawa na ang laba. Anong ba ito utos mo? Hindi. Kasi anong utos mo? Saan? Ay, naglaba siya eh. Para sa kanya mabuti, di ba? Pero sa'yo, tama? Hindi binunod ang utos ko. Pinag-ilian magkain ka. Ang ginawa ni Mian, naglaba. Malulugod ka? Hindi ka malulugod. Pero hindi, bakit? Inuway na ang utos mo. Ito pa, kapag halimbawa. Kunwari, sabi ka, Kilani, ito ang 500. Pumunta ka ng boulevard. Bumili ka ng ihawin. Dito ka sumakay. Dito sumakay dito. Sa boulevard. Ang ginawa mo, tumunod ka sa akin. Ang problema lang, bumili ka. Hindi ka sumakay dyan, tapos hindi ka sumakay. Tumunod ka. Hindi. Kaya nga, paglabag. Huwag sa'yo. So, bago tayo magtapos, inanyayahan ko kayo. Ano kayo ng lapi? Ng pinugbo. Aral tayo. I-review nyo. Kasi hindi po tayo magiging masugid na mananampalataya kung wala tayong wisdom, wala tayong alam. Ang mga mamamayan ng karya ng langit, walang mamanggan, karamihan dyan, kasi may alam. Diba? Bakit tayo kailangan turuan ng Panginoon? Kasi sa panahon ngayon, maraming mga bula ang turo. Bula ang turo, na hindi natin nabantayan, may tayo. Yung aral na tinuturo na galing sa Biblia, hindi na natin mabantayan. Salamat po. Kahit po na nalang na Diyos, ang maraming makapangyarihan sa lahat. Salamat. Pag-aaral. Ano ba talaga ang kasalanan? O saan ito nagbigay? Mula ang kasalanan dahil napapaglabang ng mga ulang, napatay ng epa. Subalit naniniwala kami na hindi ito nangyari. Kasama ito sa iyo malang hanggang panukala. Pamamagsula. Ang kalimutan. O bago pamamangila lang yung Panginoon. Kasama na ito sa iyo. Plano. Ang tinatawag na eternal decree. Salamat po, Panginoon. At alam namin na hindi lamang ito ang mga panahon at oras na nakakataon ang pag-aaral. Dapat nga, Panginoon, Google namin ang aming sarili sa aming pag-aaral. Lalo na sa kaunayan at aming pananampalataya at kaunayan sa aming spiritual na relasyon kayo. Maraming salamat po. Kung anong panalangin, ang panalangin po. Okay, so magandang umaga. Hapon, salamat sa Osmanso. Mayroon ba tayo natutunan? And then, so sana po, sa nakahabol. Ano po kayo? Okay. Yan, salamat no. At sa sunod po ng Martes ay tuloy-tuloy po tayo. Kami po muli ay nagagalak. Sana huwag po tayo mabawasan, bugos magdagdagan po tayo. No? Hanggat buhay po tayo ay darating po ang Martes. Maliban lang kapag nawala tayo sa mundong ito, matatapos po ang Martes. No, so mayroon po tayong merinda, no? Mayroon tayong merinda pagkatapos po ng ating gawain. Meron po tayong merinda para po sa ating pong Panginoon. At sa sunod po ng Martes, ang yung tagapagturo ay yung lingkod, no? Kasi tapos po si Pastor Paul nakaraan, ako naman, pagkatapos po si Pastor Paul naman. No, so paikot po yung ating mga pagtuturo. Sabi nga ni Pastor, may iba-iba kaming pamamaraan paano magturo. Parang magician lang yan. Mga magician may kanya-kanyang pagmamagic, no? So ganun din sa amin, may kanya-kanya na kaming pamamaraan ng pagtuturo ng salita po ng ating Diyos. Yan. So po rin na Panginoon, tayo po yung mawi. Awitin pa natin give thanks. Pwede po ipag-pray ni Pastor Paul ang ating huling panalangin mamaya. Awitin pa natin give thanks. Give thanks.
Lord sa panguling panalangin. Muna lang kayo, no? Tayo, yung muna lang natin ang ating mga ulo, tapos salamat sa ating O mga paging Diyos, Ama, maraming po salamat sa aming narinig na salita. Tunay na nabusog kami sa mainam na mensahe na ginamit mo sa hapon ito na si Pastor Ramon. Lagi mo siyang bigyan ng lakas at sa kanyang pagtahak papunta rito, upang siya tumarako. Lagi mo po siyang ingatan upang mabigyan niya ng kanyang mensahe ay laging mabusog at mabigyan ng kalakasan ng mga espiritual. Maraming po salamat sa salita mo, ang pagpapalay sa mga amin. Salamat po sa pangalan ng iyong anak ni Jesus. Amen. 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 Okay, may meron na po tayo. Yan. God, lagyan natin dyan. Wala.